Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita na nahayag po sa ating pong mga buhay. Tunay nga po na kailangan po natin palagi ang gabay at direksyon ng Panginoon hindi lang sa taong 2025, hanggang tayo po'y binibigyan ng buhay ng ating Panginoon. Ngunit ngayong 2025, kunin pa natin na sisimulan na magtiwala sa Panginoon, humingi ng gabay sa Panginoon. Simulan na po natin. Binigyan niya tayo ng tatlong pamamaraan para po maranasan natin ang gabay at direksyon ng Panginoon. Una, sabi nga po, magtiwala tayo sa Panginoon ng buong puso. Hindi po ba? 100%. Walang pag-aalinlangan. Amen. Kahit na minsan, may doubt tayo sa ating kakayahan, huwag nating pag-aalinlanganan ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang pangunguna sa ating mga buhay. Ikalawa, at lean not on our own understanding. Amen, mga kapatid. Huwag tayo manangan sa sarili nating karunungan. Dahil sabi nga, our knowledge, our ability is all finite. Diba ba? We have to trust the infinite God, the eternal God, sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen, mga kapatid. At sa huli, sa lahat ng ating pong gagawin ay ipagkatiwala po natin sa ating Panginoon. Di po ba? Acknowledge God. Amen. Kilalanin natin ang pagkilos, ang pangunguna ng ating Panginoon. Naalala ko na bilang isang mga magulang, parang ganun din tayo sa Panginoon ng mga anak, na minsan pag may mga hinihingi ang ating mga anak sa atin o hinihiling sila sa atin, laging minsan kahit hindi naman yung kalooban natin para sa kanila, minsan inaalaw natin pagbigyan sila. And then, kapag nararanasan nila yung consequence, makita na, tama ka pala, mami, tama ka pala, daddy. Diba? Doon nila marirealize na yung mga pagkakamali niya na pangunahan ng kanilang buhay at muli magpasako sa kalooban ng kanilang magulang. So, ganun din tayo. Minsan, pinangungunahan natin ng Diyos. Minsan, inaalaw ng Lord para matutuhan natin lumapit sa Kanya, bumalik sa Kanya, at muli ay hanapin at kilalanin ang Kanyang paggabay at direksyon sa ating mga buhay. Kaya to God be all the glory. At ngayon nga po mga kapatid, we need the leading of the Lord sa buhay natin. Kaya napakahirap na umaasa lang tayo sa ating mga sariling kaunawaan. Amen. Lead us, O Lord. Amen. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can bring upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart all my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need
your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Yes, Lord, we need your leading and guidance sa buhay natin. Though times I'd rather go along my way, help me take the right direction, take your road. Lead me, Lord, and never leave my side all my days, all my life. You are my light, you're the lamp that bent my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot leave alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light, you're the lamp at my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot leave alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. So lead me, oh Lord. Yes, Lord. Lead us, Lord, every day of our lives. Tuloy nga po, Panginoon, ang naging shaking buhay natin kapag pinapamanahan ka namin. Thank you, Lord God, sa mga consequences na nararanasan namin pag kami ay tuluyan ng tinuturuan na magtiwala at sundan sa iyong araw-araw. To God be all the glory po, mga kapatid. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Patuloy po tayong umasa, kilalanin natin ang leading and guidance ng ating Panginoon para magkaroon ng direksyon ang ating mga buhay. Let's take the road na inilaan ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. At sa umagang ito, basahin natin muli ang salita ng ating Panginoon. Kilalanin natin kung sino nga ba at kung bakit ba tayo naging mapalad. Amen. Bakit nga ba tayo naging mapalad? Hindi dahil sa mga material na bagay. Hindi sa mga material blessings. Sabi nga, it's just a bonus sa mga anak ng Diyos. It's already given, provided na sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero sino nga ba ang tunay na mapalad? Wala sa salita ng ating Panginoon. Sinabi dito, mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaalingin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat nakikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusi dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat nakakasama sila sa kanyang kaharian. Sa Diyos po ang kapurihan sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tunay na tayo ay mapalad sapagkat
kinilala tayo ng ating Diyos dahil sa katuwiran ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Salamat, Panginoon, dahil tunay nga po, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay walang anumang pwedeng ipagmalaki sa iyo. Wala kaming pwedeng, ano ang gawin namin, Panginoon, ay hindi po ito mag-ibibilang, Lord God, para po masabi kami karapat-dapat, Lord God. Kundi ang bawat ginawa mo, Panginoon, yun po ang naging dahilan kung bakit naging karapat-dapat kami, Panginoon. Yung mga ginawa mong kaparaanan upang kami, Panginoon, ay tunay na magkaroon ng pagkakasundo sa Ama. Salamat po, Panginoong Hesus, dahil sa lahat ng ginawa mo, naging mapalad kami. Lahat ng ginagawa namin ay nagkaroon ng kabuluhan. Hindi dahil sa kami po ay karapat-dapat na tumanggap ng mga karangalan at gantimpala, kundi dahil sa ikaw ang tunay na naggawa nito sa amin. Sa iyo po namin ibinabalik, Panginoon, ang lahat ng kapulit kapasalamatan. Kinikilala po namin ang lahat ng meron kami mula sa iyo at karapat-dapat lang po namin itong ibalik na may pagpupuri at pasasalamat sa aming mga buhay. Maluwalhati ka, Panginoon, sa lahat po ng aspeto sa aming mga buhay. Sa iyo po ang kapulit kalwalhatian. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Saan ka man naroon? Nasa tahanan ka man, nasa sakit ka man sa oras at pagkakataong ito. Ibalik mo ang pasasalamat sa Diyos na nag-iingat sa iyo, sa Diyos na nagpagaling sa iyo, sa Diyos na tumugon sa iyong panalangin. Amen. Sa Diyos na sumasama sa atin, nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Amen. Kaya purihin ang Lord. Sa Kanya lang ang karapat-dapat na pasasalamat. Let's give thanks unto the Lord. Holy One, give thanks, because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Purihin po ang Panginoon. So, alas po ito, tayo po ay tumako na po sa ating closing prayer. Aming Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat ng pupulit at papasalamat po kami sa iyong mga salita, Panginoon, na tunay na naging gabay na, magiging gabay pagpatuloy sa aming buhay, sa aming paglilingkod, sa aming pong paglakad, Lord God. Tunay, Panginoon, minsan nagkakaroon kami ng misdirection, Lord God, dahil sinusunod namin ang aming kalooban, Lord God. We pray, Lord God, na kami po ay tunay na magtiwala sa inyo ng buong puso, Panginoon, at lubusan, Lord God. Na tunay, Panginoon, na
I-acknowledge namin, Lord God, ang inyong leading, ang inyong direction sa aming mga buhay, Lord God. Tunay nga po, Panginoon, na wala kaming magagawa kung iulay kami sa iyo, Lord God. Thank you. Alam namin, Panginoon, as long as kami po sumusunod sa iyo, Panginoon, andun, Panginoon, you will never forsake us, Lord God. Hindi niyo po kami iiwan, ipababayaan ng Panginoon. Kaya, Panginoon, sa taong ito na magdaraan, Lord God, patuloy, Panginoon, samahan mo kami, pangunahan mo po kami, Panginoon, to take your road, Lord God, sa aming mga buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, na naging bahagi ng pagsamba sa iyo, pakikinig ng iyong mga salita, at dalayan ko ang mga salitang ito, Panginoon, ay tunay na tumimo sa aming mga puso, Panginoon, at maalala namin, Panginoon, sa oras na kami nangangailangan ng paggabay mo, Panginoon. Tunay, Panginoon, na ito yung maging guidance namin, Lord God. Salamat po, Panginoon. Salamat din po sa taong nagdala ng salita mo, Panginoon. Patuloy po siyang pagpalain, i-direct ang buhay niya, Panginoon, na naaya sa kalooban mo. Yun din po ang bawat isa sa amin, Lord God. Sa iyo po ang kapurihan, kalwalhatian, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen.